Magandang hapon po sa inyong lahat dahil season 2 na tayo. Mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mga mobile phones, kasama nyo pa rin po kami every Saturday ng hapon. Ako po si Tony Ko at ito ang Talk Express. Isang TV personality, actor at singer-songwriter ang makakasama natin ngayon. Please welcome Mr. Arnel Ignacio. Hello. Ayan, hello, sa wakas! Sa wakas! Ang nag-iisa. Panggulat itong panggulat itong production mo Ay, ha. hindi Iba ka rin naman. talaga humire, Tony Ko. The one and only. Hindi, pinaghandaan ka namin talaga. Huwag mo sabihin, Siyempre, ang oh. nag-iisang Arnel Ignacio, hindi ba? Nakakaya naman kung putyo-putyo lang kami dito. Naka-3 cam sila. Uy! Akala mo naman, pang obra maestra tong gagawin namin. Ano ba to? Nakakagula. Puro high-end ang gamit. Ganun talaga. Okay, dumako na tayo sa paspasang tanong ng bayan. Ganun ba? Kakasa ka ba, Arnel? Kakasa. Aba, dinayo kita dito, no? Oo nga, at alam ko, basta wag na natin pag-usapan Oo. yun. Okay. Unang tanong, mahirap bang maging isang public servant? Depende sa perspektibo mo eh. Kasi masarap siyang gawin. Di ba? Alam mo yan, Yes. many years ago, magkasama pa tayo sa kwarta o napakarami lumalapit sa iyo pag celebrity ka. Correct, Diba? correct. Totoo, Mula totoo kay naman. Tito Pepe, kay Plinky Recto, Yes. kay Encar. Encar, Yes. na lagi may dalang tsinelas. Kaya lang, gustong-gusto mo masagot yung kanilang hinihingi. Mm-mm. Pero when you're in government, suddenly meron kang power and resources to address their needs. Yun ang napakasarap. Napakasarap. Alam mo, Tony, yung mga hindi ko nakakalimutan dyan, yung bang hindi nila nakasanayan na ibibigay. For example, yung OFW. Ay, Yan, di ba? Yun, doon ako nakatoka eh. Uuwi yan dito. Ano ba naman tumulanggaw? Maariba ka, nagkikwento ko. Hindi naman sila sa Metro Manila nakatira. Yes. Sanay sila magbarko. Gugulatin ko ngayon ng, paano kang uuwi mula dito sa airport? No, sure, di ba? Ganyan na. Oh, Siyempre, yes, magdadrama na sila. Ano gusto mo? Yun na ho problema ko. Tatawag ka lang. Bigyan mo ng bigyan mo ng ticket, aeroplano. Tony, alam mo, nothing can, I'm out of words to describe pagka nakikita ko yung mukha nila na parang nagbabuffering. yes, Yung, yes. sino yung magbabayad? Kami. Mm-mm. Ganun na naman yun. Buffering na naman yun. Yung bang magpasaya ka ng tao ng ganun. Mm-mm. Resources are available. You have the authority to do that. And then most of all, you're doing it to your kababayan Totoo. na hindi nakakatikim ng gano'n. Yun ang hindi ko malaman paano i-describe yung kasiyahan nun. Mm-mm. Kaya miss na miss ko Iba. yung trabaho. Ayan, kung i-rate mo naman yung sarili mo from 1 to 10, anong rate ang ibibigay mo at bakit? Regarding public service, Yes. mahirap Ako, yun, ako talaga no? Ako, Hindi, mahirap kasi ang kinulang ko yung yung to understand the environment na hindi ito private sector, this is the government, and it's a political arena na kailangan naiintindihan ko rin yung dynamics. Siguro yun. So kung i-rate ko sarili ko sa mga nagawa ko, ilang taon lang naman ako, siguro mga 6 lang. Uy, ang dami mong nagawa Sa airport lang, yung mga OFW, kasi doon? sa dami ng pangangailangan ng kababayan, kailangan Oo. talaga, kailangan marami ka talagang magawa kasi maraming kailangan eh. May sarili na silang tambayan ngayon. Dati wala naman. O dahil sa'yo yun eh. Ano naman yun? It's the whole team. It's the whole government. Hindi ko naman magagawa yun na ako lang. Ako lang yung mag-iisip pero hindi ko magagawa mag-isa yun. Oo, pero ikaw pa rin ang utak. Di ba? At ikaw pa rin yung nakaisip para gawin para sa mga OFW. I hope na marami pang magawang ganun. Kumusta naman ang pagiging isang businessman mo ngayon? Balik lang sa dati. Ano mo naman ang negosyo, araw-araw yan. Masaya, masakit din sa ulo. Sumakit pa ang ulo mo doon? Oo, nako. Ang negosyo talagang laging yan kasi maraming detalye yan eh. Tanungin mo lahat ng negosyanteng totoo. Kaya kailangan marunong ka mag-delegate. And kasi simula pa lang naman ng tinayo ko. So, ano pa lang yan, para ka palang nagtanim na nag-aantay mamunga.
o aalagaan mo. But again, it's fulfilling kasi gustong-gusto ko talaga yung mayroong kumakain. Oo naman, dati ka pa, di ba? Nagkaroon ka pa ng na pinuntahan ko rin noon pa, di ba? Yung pizza? Yes, yung mga pizza, Oo. yung mga, di ba? Mahilig kasi ako mag-isip, pero Oo. tuwang-tuwa ako pag yung tao kumakain. Kaya pala talagang food business. Oo, kahit ang hilig ko kotse, dapat tungkol sa kotse. Oo. Na bihira naniniwala na malalim ang pagkakaintindi ko sa mga sasakyan. Hindi kasi nila alam. Hindi nila alam. Kasi Oo. syempre, hindi naman bagay sa mukha ko, di ba? Hindi. Parang hindi na Kasi talagang alam ko, talagang mahilig ka sa kotse Oo. talaga. Yung mga, Kahit noon pa yung mga eh. car enthusiasts, alam nila yun kasi napipicture ako sa mga car magazines. Oo. Na ano ako talaga malalim na enthusiast sa kotse. Naiintindihan ko yung makina, naiintindihan ko yung mechanism ng kotse. Pero namimiss ko talaga yung trabaho ko. Iba talaga. Iba talaga yung pagtulong sa kapwa talaga. Iba. Actually, akala lang nila matari. Matalak lang kasi ako. Oo. Pero utu-utu ako to. Utu-utu ako. Oo naman. Lalo na sa mga jowa. Kaya nga sabi ko. Anyway, sa aming pong pagbabalik, mas masayang kwentuhan, kasama pa rin ang nag-iisang Mr. Arnel Ignacio. Okay, nagbabalik po tayo dito. Siyempre, kasama pa rin si Mr. Arnel Ignacio. Okay, narito na tayo sa ating segment na Ano To Me? Ano yun? Diba? May pagganong kami. Ano yan? Jowaan ba yan? Hindi naman. Ayan. Ang isang pangyayari, eto naman, unang tanong ko, ano yung isang pangyayari sa buhay mo na hindi mo makakalimutan? Dami. Siguro ang pinakamabigat. Ito. Kung dinaranas mo yung mabigat. But I Oo, don't want to talk nakakagulat about yun. it. I don't Ako want to nagulat talk about nun. it. Yung nung araw, yung nagkaroon kami ng diferensya ng wife ko and then si Pai, inalis sa akin. Iyon, mga ganun, mahirap kalimutan. Yung pain kasi noon, nanunuot talaga. All the rest, marami naman akong dinaanan eh. Yung iba nakakatawa na lang. Oo. Nakakatawa yung mga katulad ng tinda ko ng barbecue sa Olongapo, sa tapat ng ng Victory Line. Dala na rin ang kagagahan ko. Aray ko, Diyos ko. Mga desisyon ko, mga panluka-luka. Pero ikaw, meron ka bang biggest regret sa buhay mo? Kung babalikan ko, siguro nung umalis ako ng GMA7. No, nadala ako ng mga ng kung ano mga sulsol. Alam mo na, nagdesisyon ka ng dala ng emosyon. Oo. Pero buti na lang kami ni Ma'am Wilma nagkakaunawa mabuti no. Yun. Kaya kailangan talaga pag nagdidesisyon ka ng malaki, hindi sinasantabi mo yung emosyon. Oo. Mahirap magdesisyon kapag Kailangan talaga dapat dapat talaga yung information dito tama para yung emosyon mo tama. Kasi yung emosyon mo nagtutulak sa yung kumilos eh. Totoo. If you have a wrong tawag dito, pag wrong ang iyong information, it will bring forth wrong emotions, and wrong emotions bring forth wrong action. So, in the end, you'll regret it. Yeah. So, kasi nakapag-desisyon ka na. oo nga. Dala ng Nadala ka ng emosyon. madala ka ng emosyon mo. Kaya ako, ayoko mag-desisyon lalo Oo. pag galit ako or Yes. wisit ako. Oo nga, ikaw very Mag-isip balanced ang muna ako. personality mo. Mag-isip Ever muna ako. since. Kaya yung mga ngayon, yung mga bagets, ganyan.
Kikwit ng trabaho. Oo, parang mag-isip ka, ba't ka mag-quit o tapos nga ka, di ba? Oo, nga. Pasakit ka na naman sa mga magulang. Hindi, at saka yung mga pinagtataka ko, ito, kasi out of experience, wag yung gagawin yun. Ang trabaho, kakampi mo lagi yan. Huwag mong tinitingnan na papagod ka, tas kalaban mo yan, ang Nakalaban. gagawin mo. Hindi na ako nag-grow. Gusto mo nag-grow. Gaga. Hindi mo nag-grow. Anyway, itong segment naman na to ay tinatawag nating Tanong Ko, Sagutin Mo, Arnel. May pagganong kami, di ba? Ready ka na ba? segments nito? Di ba? Ready ka na bang, ready ka na ba pala? Kukumpletuhin mo lang naman ang tanong sa pamamagitan ng iyong sagot. O, Ay. di ba? May pagganong. Si Arnel ay mahilig sa... Saan ba yan? Sa spa? Mga hilig ko. Wala nga, natigil na lahat ng hilig ko. Kotse hilig ko eh. Oo, alam ko yung kotse talaga yung hilig mo dati, di ba? Okay, mahilig akong gumawa ng... Ano ba mahilig ako gumawa ng ng gulo? Mahilig ako gumawa ng ewan ko ba. Mahilig akong gumawa ng gagawin ng iba. Oo, Okay. yung Na hindi mo naman dapat gawin, igagawin mo pa para dun sa tao Kasi na ako yun. naman talaga, personally, wala naman na ako talagang isa na lang naman ang iniisip ko. Alam mo na yun. Oo. Madalas akong manood ng pelikulang may... Iba-iba eh. Depende sa mood ko eh. Pero ngayon, ang gusto kong pelikula, yung feel good lang. Oo. Oo, kasi Yung relax ka lang. natitrigger yung anxiety ko eh. Oo. Yung mga pinapanood ko ngayon, yung parang yung sumasaya lang ako pagkatapos. Yung mga light film lang na magpapasaya lang talaga yun. sa'yo. Inis ako sa bagay na... Makulit! Ayoko ng makulit. Ibang nasabi mo na, uulit-ulitin mo pa. Pajulit-julit. Ako rin, Oo. ayoko nung paulit-ulit. Tsaka yung may tatanong ka, layo ng sagot. Oo. Oo. Kasi nga, iba nga iniisip nila. Lalo na yung Pabida. bebuelo. Oo. Yung mga bumebuelo, yung mga hihiram, mahiraming ikot yan. Dahil mo lang tinanong mo, magkano ba? Sir, kasi yung ganito eh. Ano ka? Magkano nga? Diyos ko, doon din naman babagsak yan. Diba? Tapos yung mga sasabihin mo, babayaran ko. Ako, Diyos ko, wala ako. Ako, Diyos ko, wala ako. Hindi na magbabayad ka. Uy, babayaran kita sa ganito. Ay, naku, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kaya pinakamabuti pa, bigay mo na lang yung kaya mong bigay. Tapos, siya. Sige na. Ay, totoo yan. Ako ganun ang ginagawa ganun na ko. lang. Pero yung magbabayad, ako, Diyos ko. Oo. Ikaw pang sasama ng loob. Si Arnel ay gustong gawin ang... Gustong gawin. Gusto ko ulit magtrabaho. Gusto ko ulit magtrabaho. Oo. Gusto mo ulit magtrabaho sa pagtulong sa kapwa. Oo. Di ba? Oo. Naaliw ako. Gusto ko rin umarte uli. Kasi ngayon hindi ko lang makaya as Arnel Ignacio. Parang katulad nito, yung ginawa namin pelikula ni Ay de las Alas na Mudra Vampira. Mama Eri producer namin. Na siyempre, kailangan conscious tayo sa budget, di ba? Yes. Kaya yung pinakamalaking gastos namin doon, yung pangil. Pero yung kapa ko hanggang dito lang kasi nga, kulang na sa budget. Ayan. Ako si Arnel Ignacio at ako ay
bakla ba? Ano ba? ako si Arnel Ignacio at ako'y laging bukas ang puso para maging kaibigan. Ay, ang ganda nun. Gusto ko yon. Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin dito sa Talk Express. Ay, kaya ba kitang hindi? Kita mo nga, inaapoy na ako ng lagnat. Kaya nga. 39 Actually, na lagnat sabi ko kagabi, ano kaya? Pupunta tuloy kaya siya? Ano ba? Hindi ko alam. Oh. Pero at least Tuloy nandito ako. ka pa rin. Maraming salamat. Meron ka bang gustong i-promote or... Ay, i-download niyo yung yan, nakakalimutan ko tuloy na. Kilala mo ba si Mama Eri? Kasi, Star Cinemax yata. Okay. Basta, hanapin nyo na lang. Para mapanood nyo yung mga pelikula namin. Okay. Yes, thank you so much, Salamat Arnel. din, Maraming Tony. salamat. I had a great time. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtitiwala at sumusuporta sa amin hanggang ngayon. Ang KMD Studios, VS Hotel and Convention Center at syempre ang MFP Rentals. Abangan sa susunod na Sabado ang masaya at makabuluhang kwentuhan kasama pa rin ang mga paborito ninyong personalities. Ikaw, handa ka bang kumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tony Ko at ito ang Talk Express. Magandang hapon po.